Buong galak tayong magdiwang at magpasalamat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kinalulutan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang ikapurihan. Papuri, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang mga pangyarihan, sa lahat, Panginoong Jesucristo, bundok na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Itayo po natin ang ating ulo at taimtim natin itaas sa ating Panginoon ang sarili nating mga panalangin. At pagsamasamahin po natin ang ating mga panalangin. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kami mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Berhen at nananahan sa aming piling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling makakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Magsitayo ang lahat. Alleluia,
batong panulukang saligan ng sambayanan. Halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, patuloy tayong makinig at isabuhay ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman ang inyong katabi ng may ngiti sa labi ng salve. Ako po si Father Patrick Kalimlim, Parish Priest po ng Nuestra Señora de Salvacion, dyan po sa may Santa Mesa, Manila. At ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Monsignor Rolly at Father Biel na maging bahagi ng paghahanda po natin na makapagmisa po dito sa inang simbahan ng Archdiocese of Manila. To be honest with you, first time ko pong magmisa dito sa katedral. No? Hindi naman ho ako kasi obispuhin. Obis lang po ako. Alam po ninyo, kanina lamang, maaga ho kong umalis ng parokya kasi ina-anticipate ko na baka ma-traffic. No? At medyo excited din po ako na makapagmisa dito. Kanya lang, nang ako ay lumampas na ng Poresa at paakyat, patawid, no? Yung paakyat ng flyover, patawid ng Arellano, ay biglang tumirik yung aking motor. No? Kasi po ako ay nagmumotor. Hindi umaandar yung motor, pero may ilaw naman. At kanya, kailangan kong bumalik ng parokya kasi ho baka itulak ko yung motor. Tunay nga, itinulak ko ho yung aking motor mula doon sa taas pabalik ng parokya.
Ang hirap pala kung hindi rin ako marunong magmekaniko, no? Marunong lang akong gumamit ng motor. At salamat po sa Samaritanong kapitbahay ko, kay Kuya, na nagpahiram ng kanyang motor para magamit ko makarating lamang dito sa Manila Cathedral. No? Sino sa inyo ang nakawalong gabi na? Taas ang kamay. Wow. Yung mga katabi, batiin nyo naman, congratulations. Ayan. So yung mga may utang, doblehin nyo yung misa bukas, ha? Para makabawi kayo. Sa mga nakawalo, no? Sabihin mo sa sarili mo, congratulations, kaya ko palang magsimba araw-araw. No, next year magsisimbahan na ako araw-araw. Alam mo ninyo sa aming parokya, siguro sa lahat naman ng parokya, pag simbang gabi, napupuno talaga ang simbahan. Kaya sabi ko, next year, simula January 1, ang misa na natin ay hindi na umaga, gabi na lang, madaling araw na lang. At sa hapon, sa gabi na lang, gawin natin parang simbang gabi lagi. Para makapagsimba tayong lahat. Isang bagay na, of course, pinagsisikapan po natin na paghandaan at pag-aalay ng sakripisyo dahil alam naman po natin na ang lahat ng ginagawa natin ay pagpapakita din ng ating pagmamahal sa Diyos at sa ating mahal na ina na siyang nagdala sa loob ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan ang ating manunubos na ating Panginoong Hesus. At sa loob po ng 8 araw, ngayon kasi ay pang-8 gabi natin, no? Inihanda tayo ng mga pagbasa at binalikan po natin mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. At ngayon, binalikan natin sa ating ebanghelyo kung papaanong nanganak si Elizabeth. Imagine, alam naman natin na si Elizabeth at Zacarias ay matanda na. Pero sa kabila ng kanilang katandaan, at hindi lamang yon, si Elizabeth po ay baog. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, walang imposible sa Diyos. Kanya yung ating unang pagbasa na sinasabi ni Propeta Malakayas, siya yung tinutukoy na darating na siyang maghahanda ng pagdating ng manunubos, si Juan Bautista. Sa mga nakalipas din pong araw, I'm sure may mga pangalan kayong mga natandaan. Halimbawa, no? Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. Yan ang ibig sabihin. Kaya sa gabing ito, magandang pagnilayan din po natin at nais kong i-focus yung ating pagninilay sa pangalang taglay natin. Ano hong pangalan ninyo? Yeah. Alam ba ninyo kung saan galing yung pangalan ninyo? Tanungin mo nga yung katabi mo. Anong pangalan mo? Yeah. So kilala mo na yung katabi mo dahil alam niyo mo na yung pangalan niya, di ba? Pero maganda ring balikan natin sa ating buhay, no? Kung buhay pa yung magulang natin, tanungin natin, Nay, Tay, saan galing yung pangalan ko? Bakit? Kasi sa ating ebanghelyo, tignan ninyo, alam niyo yung mga Hudyo, parang mga Pilipino. Nang mabalitaan nila na si Elizabeth ay nanganak na, no? Kasi syempre nung unang panahon, nung panahon nila, wala pa namang ultrasound, di ba? Syempre hindi naman pwedeng sabihin ni Elizabeth, "Uy, buntis ako. Laki na ng tiyan ko." Di ba? Yan. Pagkakamalan siya sigurong baliw. Bakit? Nahihibang na ba yan? Tanda-tanda na. Di ba? No. Pero kung titignan natin, nang manganak
si Elizabeth. Yung mga kapitbahay, di ba? Parang mga Pilipino, mahilig. Ayun, usosero, usosera. Na, hindi lang yon. Gusto pang mangialam. Lalo na, uy, anong pangalan nung bata? Di ba may mga kamag-anak tayong ganyan, ano? Dahil first baby, uy, pangalan mo ito, ipangalan mo ito. Ganyan, ganyan, ano? Nakakatuwa. Kaya nga, siguro, sa pangalan nating taglay, ano kaya ang ibig sabihin ng pangalan natin? Baka sa pangalan natin, nandoon din ang misyon natin sa buhay. Yan. Kaya ho sa mga nagdadalang tao ngayon, kung manganak kayo, pakiusap, gandahan nyo naman ang pangalan na ibibigay ninyo sa inyong anak. Alam po ninyo, tuwing ako po ay magbabasbas ng sasakyan, ng motor, kahit e-bike, no? Kapag tumaon sa piyesta ng Santo, no? Tumaon sa piyesta ng Santo at nagpabasbas siya. Halimbawa, September 23 ngayon, kapistahan ni Padre Pio. Halimbawa lang, pag mapapabless siya, Father, pakabless. O anong ipapangalan natin sa motor mo? Father, Red Rider, mga ganon. Kasi kulay-pula yung motor niya. O di naman kaya bibigyan ng pangalan na Whitey, mga ganyan. Kasi kulay puti yung kanyang motor o sasakyan. Lagi kong sinasabi sa kanila, alam ninyo, ngayon ay piyesta ni San Padre Pio. Ipangalan ninyo yung motor ninyo o sasakyan ninyo kay Padre Pio. Yan. Pio ang pangalan niya. Bakit, Father? Kasi nang sa gayon, kapag gagamitin mo yung motor mo, Pio, maalala mo si Padre Pio at magdadasal ka, hihingin mo yung kanyang panalangin para iligtas ka sa kalsada. Yon. Ganun ho ang ginagawa ko. Kanya sa susunod na magpapabindisyon kayo ng sasakyan, kahit e-trike yan, ipangalan nyo sa Santo o Santa, sa paboritin ng Santo at Santa. Nang sa gayon may magdadasal sa inyo habang kayo'y naglalakbay. 3 pangalan ang nais kong bigyan ng paliwanag sa gabing ito. Una, Elizabeth. Siya kasi yung nanay ni Juan Bautista na asawa ni Zacarias. Alam po ba ninyo na ang pangalang Elizabeth ang ibig sabihin po ay God promise. Nangako ang Diyos. Kaya sa mga Elizabeth, ang pangalan dito, tandaan ninyo, nangako ang Diyos. At kapag nangako ang Diyos, tinutupad niya ang kanyang pangako. Bagamat sasabihin natin ang tanda ni Elizabeth. Pero remember, my dear brothers and sisters, God's time is always on the right time. Kanya, sana sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, patuloy tayong umasa at magtiwala sa Diyos. Dahil kapag siya ay nangako, tutuparin niya ang kanyang pangako. Yan ang ibig sabihin ng pangalang Elizabeth. Ano naman ang ibig sabihin ng Zacarias? Siguro naman dito sa atin na nagsisimba, wala nang pangalang Zacarias, Mga tatay, mga lolo, may Zacarias ba sa inyo? Wala na, Marahil lumang pangalan na. Pero alam ho ninyo, napakaganda ng pakahulugan ng pangalang Zacarias. Ang ibig sabihin po ng Zacarias ay God
remembers. Yan. Sa makatuwid, hindi nakakalimot ang Diyos. Hindi nakakalimot ang Diyos. So, Elizabeth, God promised. Zacarias, God remembers. Tayo kaya, nakakaalala pa ba tayo? Yan. Tayo kaya, tinutupad ba natin yung pangako natin? Kasi marami sa atin, Lord, promise, magsisimba ako, kukumplituhin ko yung simbang gabi. At pag nakumpleto ko ang simbang gabi, pengi regalo. Di ba? Ganon tayo eh. Pero mga minamahal kong kapatid, araw-araw may regalo tayo mula sa Diyos. Yan ang kanyang anak na si Jesus. Panghuling pangalan, Juan ang kanyang pangalan. Juan ang kanyang pangalan. Alam po ninyo, yung pangalan ko po ay John Patrick. Pero tinanong ko din po yung nanay ko kung bakit John Patrick ang pangalan ko. Juan din ang pangalan ko. Ang sabi ng nanay ko, yung John daw ay kinuha sa palayaw ng tatay ko. Kasi yung tatay ko, ang palayaw niya ay Juan. In English, John. Pero ang tunay niyang pangalan ay Romeo. Yan. Ang layo, no? Ang layo. No? Pero Juan ang kanyang pangalan. Saan nang galing yung Patrick? Sabi ng nanay ko, meron daw siyang kaibigan na madre, St. Paul Sisters. Ang sabi niya, yung kaibigan niya, ang pangalan ay Patricia. Kanya, kung babae daw ako, pangalan ko ay Patricia. Pero dahil ako ay lalaki, Patrick na lang. Yan. Yun ang pakahulugan ng aking pangalan. Ang ibig sabihin po ng Juan ay God is gracious. Sa Tagalog, mapagpala ang Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, pinagpala ka ng Diyos. So, tanungin mo, bakit? Kasi katabi mo ako. Yan, blessing ho yan, na makatabi mo yung katabi mo ngayon. Blessing yan. Ano? Mga minamahal kong kapatid, katulad ni Juan, siya ay biyaya mula sa Diyos para sa mag-asawang Elizabeth at Zacarias. Si Juan din ay biyaya ng Diyos sa bayan ng Israel para ihanda ang kanyang bayan sa pagdating ng manunubos na kanyang anak na si Jesus. Si Juan din ang siyang nagturo kung sino ang Mesiyas, ang kordero ng Diyos. Tinuro ni Juan, siya ang kordero ng Diyos. Ang kanyang tinutukoy ay si Jesus. Si Juan din ang siyang naghanda hindi lamang ng daraanan ni Jesus, kundi para sa ating lahat. Sapagkat ang kanyang panawagan ay talikdan at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Yan ang tunay na paghahanda para sa nalalapit na Kapaskuhan. Kanya minamahal kong mga kapatid, itong tatlong pangalang ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Hari nawa ang mga pangalang ito'y
magpaalala din na tayo ay kinahahabagan at minamahal ng Diyos. Muli, tignan mo yung katabi mo. Kanina tinanong mo kung anong pangalan niya. Kanina sinabi mo na mapalad siya dahil katabi mo siya. Sabihin mo sa kanya ngayon, Juan. Sige, sabihin mo, Juan. Kasi, bago ko sabihin yung susunod, naalala po ninyo, kapag mag-a-apply kayo ng ID, di ba? Ang pangalan ng Pilipino ay Juan de la Cruz. O yan. Kaya ang pangalan nating lahat ay Juan. Sabihin mo sa katabi mo, Juan, isang gabi na lang, Pasko na. Yan. Sana hindi lang tayo magkaroon ng regalo, kung hindi maging regalo tayo para sa Diyos. Si Juan ay regalo ng Diyos sa atin. Si Juan ay regalo ang kanyang sarili sa Diyos. Tularan nawa natin si Juan Bautista sa kanyang pagsasabuhay ng katapatan sa kalooban ng Diyos. San Juan Bautista, panalangin mo kami. Amen. Magsitayo ang lahat. Panalangin ng bayan, tinawag ni Zacarias na Juan ang kanyang anak ng ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala at bukas palad ng Diyos sa bawat kahilingan ng ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan naway tunay na maipakita ang pagiging bukas palad ng Diyos sa kanilang mapagmahal at matiyagang paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pangalan at karangalan naway pahalagahan natin bilang Kristiyano upang makatupad tayo sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway pagpanibaguhin ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtataguyod sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makaranas ng ginhawa at kapanatagan dahil sa mga panalangin at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatuloy sa tahanan ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, dinggin mo at pagbigyan ng kahilingan ng iyong angkan tinipon mo sa iyong harapan. Nawa ay mahikayat kami ng buhay ni Juan Bautista sa higit na kabanalan. Puspusin mo kami ng kanyang espiritu habang nagsisikap kami sa paglilingkod sa iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito ay nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinataas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Berheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng pagmamahal at ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig, lalong-lalo na yung simbahan tinipon mo sa iyong harapan. Puspusin mo kami sa pag-ibig na may pananampalataya at pag-asa kaysa ni Leon naming Santo Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang aming mga kapatid na may sakit. Ipinakikiusap po namin na pagalingin ninyo sila. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na yung mga mahal naming yumauna na di na namin makakasama ngayong Pasko. Amin ipinagdadasal ang mga biktima ng gera, karahasan, trahedya at aborsyon, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Beren Maria na ina ng Diyos, ang aming ina, Berheng Imakulada, kaysa ni San Jose, kanyang kanisinisang esposo, kaysa ng mga apostol ni San Juan, ni Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Kasama ang mahal na ina, manalangin tayo sa ating Ama sa langit na maging katulad natin si Jesus.
Opo, Panginoon, hinihiling namin kami at sa lahat ng masama. Ipinakikiusap din po namin na pagalingin mo ang aming bawat karamdaman. Pagalooban mo po ng kapayapaan at kapanatagan ng aming puso at isipan. Pagalooban mo rin ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan at kaligtasan dito sa aming komunidad, sa aming mga pinagtatrabahuhan, lalo't higit sa aming bawat tahanan. Araw-araw iligtas sa numang kasalanan, ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag naman po ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Buong galak natin ibahaging kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you. Peace ba? Ka ba? Ayaw mo? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging na ating kaligtasan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa katotohanan, kadiliman ng tinignan, kung saan matay hinayaan, ng masanay namanan, Ibigay ng peace, mawatingay ibig. Sa ganitong panahon din, isang gabi makulimlim sa silangan, sumilan itong tala sa Bethlehem. Sa ganitong panahon din, isang gabi sa gitna ng paninimdim, magabang alalahanin. Nang dilim. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Oratio Imperata, sabay-sabay tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinglang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit balikat, at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at sa pag-asa ng buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin niyo kami. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Berhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit na mahal na Berhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Berheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan. Amen. At pagpalain at ingatan kayo kasamang yung mga mahal sa buhay na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tinanggap natin si Jesus sa Eucharistia, pumayo tayo at isabuhay ang aral niya. Salamat sa Diyos.